Chapter 4. Mare, bakit ilang araw ka whale, ha? Tanong ng Alipors ni Aling Merits na si Billy. Oo nga, Ses. Nag-alala kami sa'yo. Hindi ka pa namin makontak sa messenger. Si Maring Alice na ngayon ay asawa na ng isang hater. Umuwi kasi ako sa magulang ko. Iniwan ko muna sa kanila ang kambal ko. Wala na kasi mag-aalaga. Pagsisinungaling ko. Ganun ba? Bakit si Yasmin? Hindi na ba siya pwede? Si Alice. Bago pa man ako makapagsinungaling ulit kay Alice ay dumating na si Sir Jepeth. Good morning, Ma'am Cassandra. Pinapatawag po kayo ni Sir Kel sa opisina niya. Pakidala daw po yung report na hinihingi niya sa'yo. Ngayon na ba talaga? Ang aga naman mag-inarte ng asawa ko. Yes, ma'am. Kailangan na daw ninyo iyon ay discuss. Hatid ko na po kayo, okay. I know echoes lang yun ng asawa ko. Pero nagdala pa rin ako ng folders na kunwari andoon ang report na hinihingi niya. Pagkapasok ko sa opisina ni Kel ay wala siya doon sa swivel chair niya. Asa naman kaya si Master Buten? Sir Kel, nakailang tawag na ako sa kanya pero walang nasagot. Tatampo pa rin hanggang ngayon ang asawa ko. Lalabas na sana ako nang biglang bumukas ang isang pintuan sa may bandang dulong bahagi. Ano yun? Ngayon ko lang napansin na may pintuan pala doon. And where are you going, Mrs. Guevara? May pagbabuntang tono niyang tanong. Mukhang bagong ligaw din siya ngayon. Basa pa ang buhok niya. Ako lang mag-isa ang pumasok kanina. Sabi niya ay dito na daw siya matutulog para habulin yung mga naiwan niyang trabaho after nung kasal namin. Kala ko wala ka kaya aalis na sana ako. Pinatawag mo raw ako. Umupo siya sa kanyang swivel chair at malagkit na pinagmamasadan ako na para akong masarap na putaheng nakahain sa harap niya. Ayan na naman yung mga tingin niya na yan. Come here. Nag-aalangan naman ako lumapit sa kanya. Baka bigla na lang ako lapain ng buhay. Come and sit here. He is pointing his lap. Kagat-labi naman akong lumapit sa akin. Nakasunod ang mata niya sa bawat hakbang ko palapit. Pagkaupo ko sa lap niya ay agad niyang iniyakap ang dalawang braso niya sa baywang ko at isinandal ang pisngi niya sa dibdib ko. I miss you. I'm sorry hindi na ako nakauwi sa dami ng tinapos kong trabaho. Alam mo naman malapit na ang launching ng new product natin. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya. Ramdam ko yung pagod niya at parang wala pa siyang sapat na tulog. I miss you, too. Naiintindihan ko naman. Anong oras ka nakatulog? Nag-almusal ka na ba? Nag-aalala kong tanong. I don't know. 5 AM, I guess. Nag-coffee lang ako this morning. 5 AM, meaning, 3 hours pa lang ang itinulog mo. Tandang padamdam. 8 AM pa lang ngayon. Yeah, inaantok niyang sable. Saglit lang baby, sasabihin ko si Jepeth na magpa-deliver ng pagkain dito. Tanging naisagot niya sa akin. Nakasandal pa din siya sa dibdib ko. Tinawagan ko na lang si Jepeth sa telepono niya na andito lang sa lamesa niya. Ayaw naman kasi ako pakawalan ni Kel. Hello, Sir Japheth. Nakikiliti ako sa ginagawa ng asawa ko. Binuksan niya kasi ang isang butones ng blouse ko at dinadilian ang cleavage ko na parang ice cream. Pwede ka ba magpa-deliver ng almusal para kay Kel? Sabi ko kay Jepeth habang pinipigilan ang kamay ni Kel na gusto ilabas ang kaliwang dibdib ko. Bahagya ko muna inilayo ang telepono. Baby stop muna, please. Pabulong kong sabi para hindi marinig ni Jepeth tsaka ibinalik sa tenga ko ang telepono. Puyat ba talaga, tung lalaki na, okay po ma'am. Right away. Thank you. Agad kong naibaba ang telepono dahil bahagya akong napaungol nang nagtagumpay ang asawa ko mailabas ang isang dibdib ko sabay subo sa bibig niya. Gosh! Nakakahiya. Baka isipin ng secretary niya may ginagawa kaming milagro dito sa loob. Ang heret naman kasi ng isang ito. Batangas. Katekot takot pa na suyuan ang ginawa ko para lang hindi na siya magselos kay Jasper. Pinaliwanag ko naman na nakaraan na yun at hindi pa kami magkakilala nung time na yan. Kaso busangot pa din siya. Bakit daw nagpaparamdam pa ulit si Jasper? Baka ligawan daw ako at magkagusto daw ako at kung ano-ano pang pag-o-overthink malala niya. Siguraduhin ko lang daw na hindi ako makikipagkita doon. Nakablock na rin si Jasper sa messenger ko at syempre kagagawan yun ng seloso kong asawa. Whatever, kung saan siya masaya.
Kaloka siya magselos. Daig pa niya ako, ang daming niya pang sinasabi na kung ano-ano, ang daming bilin. Para siyang bata na nagtatampo. Ang dami niyang rants. Hindi na nga ako nagsisilito o nagtatangka magpaliwanag kasi lalo lang humahaba ang usapan. Dahil naririndi na ako kakarant niya ng mga ikinaseselos niya. Nakaisip ako ng paraan para patahimikin siya. Pero secret kung paano. Hehe, basta nabilaw kon ako. Effective naman dahil mahimbing nakatulog asawa ko pagkatapos. Ayun nga lang kinabukasan ay ang sakit ng pangakol ngayon alam ko na ang secret weapon para mapaamo ang dragon. Hehe, talagang sinulit ako ng asawa ko makasama habang bakasyon kami. Ang dami naming activities na ginawa. Pinaka-favorite ko yung nag-island hopping kami. Sobrang ganda talaga. At syempre ang magaling kong asawa, hindi nakakalimutan ang everyday goal niya yun ay ang at least makatatlo sa kin. Matapos ako asikasuhin ang asawa ko ay nagpaalam na rin ako na babalik na sa station ko. Ayaw pa sana ako payagan. Sinabi ko na lang na babawi na lang ako sa kanya pag-uwi. Gusto ko yung ginawa mo sa akin nung honeymoon natin. Gawin mo ulit yun ha. Nang aakit niyang bulong sa akin. Hala siya, humirit pa talaga. Namihasa. Oo na po. Magtatrabaho na ko. See you later, baby. Humalik muna ako ng mabilis sa labi niya bago umalis. Ang sarap naman nun. Huling dinig ko bago ko tuluyan maisara ang pinto. First, maglaway ka sa kin ngayon. Bago mag-out ay dumiretso muna ako sa banyo para mag-ayos. Feeling ko ang haggard ng itsura ko. Sa basement na nakalaan lamang para kay Kel kami magkikita. Habang nag-aayos ako ay nakita ko sa salamin ang paglabas ni Elena sa isa sa mga cubicle. Lumapit din siya sa salamin para mag-ayos. Nagkatinignan kami. Nginitian ko siya pero tinaasan niya lang ako ng kilay. Yan ang napapansin ko palagi sa kanya. Jolly siya sa harap ng ibang tao pero pagdating sa akin ay hindi siya ngumingiti or kaya ay iniirapan ako. Hindi ko alam kung ano bang problema niya sa akin. How does it feel? Sabi ni Elena. Napatingin ako sa paligid kasi baka iba pala ang kinakausap niya. Ako ba kausap mo? Inirapan naman niya ako. Sino pa ba andito bukod sa ating dalawa? Aba, loko, taa. Tinaasan ko naman siya ng isang kilay. Aba malay ko ba kung may nakikita ka na hindi ko nakikita? Medyo pat-aray ko namang sabi. Medyo pa lang. How does it feel na makasira ka ng pamilya? Anong pakiramdam na malaya ka palakad-lakad tapos ang pamilyang sinira mo ay malabo ng mabuo at may isang batang nawalan ng aim? Napakunot naman ako ng noo sa sinabi niya. Naka-drugs ba, ta? Pinagsasabi mo girl. Are you sure na ako talaga kinakausap mo? Nagtataka kung sabi. Paano naman ako nakasira ng pamilya? At kanino namang pamilya ang sinira ko kuno? Mas lalo naman sumama ang timpla ng mukha niya. Halatang nagpipigil siya ng galit. Problema neto, talagang nagmamaang-mangan ka pa, hal ganyan talaga mga linyahan yung mga kabit. Gigil niyang sabi sa akin. What the? Ako, kabit, wow, just wow. Ako nga ang niloko noon tapos ngayon ako pa ang kabit. I stayed calm. Hindi ko siya papatulan hanggat maari. Hindi naman totoo ang ibinibintang niya sa akin. Nakakahiya sa asawa ko ayaw kung madawit siya kung sakali. Elena, nagda-drugs ka ba? Saan ang gagaling yang binibintang mo? Alam mo ba na pwede kita kasuhan dyan sa mga ibinibintang mo sa akin? At nasaan ang ebidensya mo na kabit ako nung kung sino mang Pancho Pilato dyan? Kabit pala ako. Sorry ha, hindi ako na-inform eh. Mas lalo naman umusok ang ilong ni Elena sa sinabi ko. Akala niya siguro papatalo ako sa kanya. Hindi ako papayag na kung ano-ano na lang ang ibintang sa akin. Hindi ako magpapaapi. Youth malandi ka, haliparot, mang-aagaw. Tangka niya sana hahablutan ang buhok ko nang maunahan ko siya hawakan ang kamay niya. How dare her call me names? Sige, subukan mo lang ako saktan. Sisiguraduhin ko na matatanggal ka dito. Seryoso kong sabi sa kanya, akala mo ba matatakot ako sa sinabi mo? As if naman magagawa mo yun lalo na kapag sinabi ko sa lahat na isa kang kabit. A home wrecker. Hindi ako papayag na maging masaya ka, habang umiyak ang kapatid ko nang dahil sa iyo at nawalan ng ama ang pamangkin ko. Muli niyang sigaw sa akin. Kapatid mo, sinong kapatid ang sinasabi mo na inagawan ko? Puno kong pagtataka kong tanong.
Wala talaga akong idea kung sino ang tinutukoy niya. Hindi siya sumagot pero masama pa din ang tingin niya sa akin. Ipaghihiganti ko ang kapatid ko. Gagawin ko ang lahat para masira ang buhay mo. Tandaan mo, yan, Brianna. Tinalikuran niya ako sabay sara sa pinto ng malakas. Halos mabingi naman ako sa lakas ng pagbagsak ng pintuan. Huminga muna ako ng malalim at tinapos na ang pag-aayos sa sarili ko bago puntahan ang asawa ko. Na-stress ang ganda ko sa kanya. Sino ba kasing bruha ang tinutukoy ng mangkukulam na yun? Si Kel lang naman ang karelasyon ko ngayon. Pagkadating ko sa basement ay naabutan ko naman ang asawa ko na nag-aantay sa akin. Nakasandal siya sa kotse habang may kinakalikot sa cellphone niya. Buti na lang kahit na-stress ako, may gwapo naman ako asawa. Wala naman ibang tao dito dahil restricted area, remote control din ang gate neto kaya madali lang kay Kel ang pagbabukas at pagsasara. Are you okay, baby? Bakit nakabusanggot ka? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ng asawa ko. Yamakap naman ako sa baywang niya. Yamakap din naman siya pabalik sa akin. Kel, kabit mo lang ba ako? May iba ka bang inanakan? Naluluha kong tanong sa kanya. Ha? Anong kabit pinagsasabi mo dyan, baby? At naanakan? Ikaw pa lang. Bigla naman ako nabilaukan sa sarili kong laway. Naanakan na nga niya ako at 5 years old na pero syempre hindi pa niya yun alam. Pumasok na nga tayo sa kotse. Dito na tayo sa loob mag-usap habang nasa biyahe. Pinagbuksan naman ako ni Kel ng pinto. Gentle dog naman pala. Hehe. Now, tell me what really happened. Bakit bigla na lang ganun ang tinanong mo sa akin? You looked stressed kanina. What makes you upset? Kasi naman kanina sa restroom may nagbibintang sa akin na kabit daw ako. Sinira ko daw ang pamilya ng kapatid niya. Kinuwento ko sa asawa ko lahat ng nangyari kanina. Kumuyam naman ang kamao niya at magkasalubong ang kilay. What's her name? She's Elena, her full name. I don't know, baby. Hindi naman kasi ako interesado sa ibang tao. Kay Alice at Billy lang naman ako malapit. May trauma na kasi dahil sa mga katrabaho ko noon na tinuring kong pamilya pero naging kasangkapan ng pangloloko sa akin. Don't worry, baby. Ipapa-background check ko siya. Gusto mo ba siya sampahan ng kaso or tanggalin siya? You decide. Kasi kung ako tatanungin sampahan ko siya ng kaso. Wag na muna, baby. Mas maiging nasa company mo pa siya. Mas malalaman natin ang mga ikikilos niya. Yung way kasi ng pagkakasabi niya sa akin ay para talagang siguradong sigurado siya na ako yung Samaire sa pamilya ng kapatid niya. Samantalang dito ko lang naman siya nakilala sa company mo at never naman ako nagkaroon ng karelasyon dito. Gusto ko malaman kung sino ang tinutukoy niya. Mahaba kong salaysay. Alright, don't worry, baby. I believe you. I will not let her hurt you. At kapag ginawa niya talaga na ipagkakalat niya na isa kang kabit, I will make sure that she will pay for her action. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niya. At least mas pinaniniwalaan niya ako at hindi kami masisira dahil sa maling chismis na kakalat kung sakali. Papatunayan ko pa nga kay Kel at sa pamilya na malinis ang intention ko kay Kel tapos may kung sino lang nasisira sa akin at hindi pa totoo. Pagkadating namin sa bahay namin ay nagpresenta na ako naghanda ng dinner namin. Gusto ko ipagluto ang asawa ko dahil hindi siya nakakakain ng maayos simula nung umuwi kami from honeymoon dahil sa tambak na trabaho niya na naiwan. Ipinagluto ko siya ng sinigang na ulo ng salmon. Sinamahan ko ito ng maraming gulay para makabawi siya ng lakas sa ilang araw niyang pagpupuyat. Ginawan ko na rin siya ng dessert, ang palaya salad na may ripe mango. Mukhang nagustuhan naman niya dahil tumaob ang kaldero pati salad na halos siya lang ang kumain. Hindi ako tinirahan. Thank you sa masarap na dinner, baby. Masarap ka megluto tapos masarap ka pa. Nakangisi niyang puri sa akin. Puro kalandian talaga alam ng lalaking, Tigil-tigilan mo kakabanat ng ganyan sa akin, Mr. Guevara. Napaka-bolero mo talaga. What? I'm just stating the fact. Hahaha. Natatawa pa niyang depensa. And, hindi ko nakakalimutan yung promise mo sa akin kanina. Promise? What promise? Hindi ko talaga maalala. First, kala mo makakatakas ka. Nag-promise ka sa akin kanina na babawi ka sa akin pag-uwi natin. At gagawin mo ulit yung ginawa mo sa akin nung nasa Batangas tayo.
Talaga sinabi ko yun kanina. Pwede bang bukas na lang? Pahinga muna tayo ngayon dahil puyat ka na ng ilang araw at pagod tayo parehas. Paliwanag ko baka lang makalusot. No, nakanguso naman siya ngayon. Cute. Okay. Natatawa kong pagsuko sa kanya. Inaasar ko lang naman siya. Napakabugnutin talaga. Be ready, baby. I'll be back. May ipapagawa lang ako kay Jepeth or kung gusto mo sabay na tayo maligo para tipid sa tubig. Marami ka naman pambayad sa tubig. Zay, dun ka na nga. Ako na muna maliligo. Pagtataboy ko sa kanya sabay talikod. Baka tutuhanin tati pa nga ako. Narinig ko naman ang paghalakhak ni Master Butan. Buta niya. Paglabas ko ng banyo ay naabutan ko si Kel na nasa kama na at nakakumot ang kalahating katawan. Naka-t-shirt na puti ang suot niya at mukhang bagong ligaw na rin. Napalingon naman siya sa akin. Ayan na naman siya sa mga tingin niya sa akin na parang wala akong damit. Kahit nasa company niya kami, ganyan din siya kung tumingin sa akin. Nakasuot lang ako ng manipis na red Earl. Hindi naman ako. Ready no? Bakit ba ganyan ka makatingin sa akin? Sabi ko habang papalapit sa higaan namin. Are you lost, baby girl? Panipi. Lintik na lalaki, ang daming alam. Hindi ko siya sinagot at tinaasan ko lang siya ng kilay. Lumapit ako sa higaan para tumabi na sa kanya. Gusto pa naman na sanang matulog ng maaga. Pero mukhang uumagahin pa ako. Hinayla ko ang kumot na nakatabing sa kalahating katawan niya para makishare pero ganun na lang ang gulat ko nang paghila ko sa kumot ay may sumaludo agad sa akin. Ang damuho walang salawal. Scammer talaga. Akala ko nakabihis ng pantulog, ayun pala ay pang itaas lang ang suot. Lintik ka, Kel. Narinig ko naman ang malakas niyang halakhak. Baby, magagalit ba ang magic sarap kung ang tunay na sarap ay sa akin mo lang malalasap? Tawang-tawa na naman siya sa kalokohan niya. Asawa ko yan. Asawa ko yan. Asawa ko yan. May gigil pero mahinang bulong ko sa sarili ko. Pinapaalala ko sa sarili ko na asawa ko yang puro kalokohan at kamanyakan ang alam. Huwag sana magmana sa kanya ang anak naming si Kiel. Hinayla niya ako palapit sa kanya sabay bulong. Baby, I want buko juice, please. Napakunot naman ang noon ko sa sinabi niya. Ha? Ngayon na, saan naman ako kukuha ng buko juice? Pagtatanong ko, mas lalong kumunat ang noo ko nang muli siyang tumawa. Ano bang nakakatawa? Baby, that's a code. Code. What code? I don't get it. Buko juice. Just get the first letter of each word. Natatawa niyang paliwanag. Nag-asawa lang ako ang dami ko nang natutunan na kung ano-ano. Juice colored, baby. May pa code ka pang nalalaman. Come on, baby. Don't waste time. Give me a buko juice, please. Panipi. Gosh, ang sakit ng pangako. Yawa na Master Butan yun. Mahinang bulong ko. Ha? Ano yung sabi mo? Andito pala si Alice sa tabi ko. Buti na lang may pagkabanggol ang babaeng ta. Wala. Sabi ko masakit ang ulo ko. Kasi, can we talk? Kahit saglit lang. Mahinang bulong sa akin ni Kurt. About saan, Kurt? Balik kong tanong. He sounds worried. I just want to warn you. Tatambay muna sana ako sa fire exit kanina. Nagkarinig ako ng mga nag-uusap. Hindi ko sana papansin pero narinig ko ang pangalan mo. Hindi kalakasan yung mga boses nila. Ang sabi nung isa ay kabit ka daw at ipapakalat nila sa buong kumpanya Leon tapos ay Apple petition kanila na tanggalin dahil kasiraan daw yun sa image ng company. Napakuyom ang kamao ko sa mga narinig ko. Alam ko naman na si Elena yun dahil siya lang naman ang nagbanta sa akin. Talagang sisirain niya ang imahe ko sa lahat. Salamat, Kurt. Ako nang bahala sa sarili ko. Nagngingit-ngit ang kalooban ko ngayon. Ano bang problema ng babaeng yun? Makalipas ang ilang araw ay nangyari na nga ang mga narinig ni Kurt. Kumalat sa buong kumpanya na isa akong kabit. Kilalang kilala na ako ngayon bilang isang KABET. Ramdam ko ang pagbabago ng pakikitungo ng iba sa akin. Yung mga 1/3 tingin nilang parang ang dumidam kong babae. Si Alice, Billy, Kurt, Mr. Cruz lang. Hindi naniniwala na magagawa ko ang bagay na yon. And of course, si Sir Jepeth na alam na asawa ko ang boss niya. Sa kabila ng inosente mong mukha, isa ka din palang uri ng higad.
Sabi ng babaeng mukhang pokpok dahil laging kita ang cleavage. It was Jen. Kabot na, bingi pa mare. Sabi ng babaeng mukhang clown. It was Alan. Andito kami sa harap ng salamin sa loob ng comfort room. Hindi ko siya pinansin at ipinagpatuloy lang ang pagsusukle sa buhok kong hanggang balikat ang haba. Babaeng Kabot, bingi ka ba? Ang sabi ko, isa kang higad. Galit niyang tinig at ngayon ay nakaharap na siya sa akin. Ako ba kausap mo? Akala ko kasi yung sarili mo. Sabay ngisi ko sa kanya. Sige lang map icon ka. Mari hinahamon ka. Panggagatong nung clown sa babaeng pokpok. Talagang pinipikan mo kung Kabot ka. Namumula na ang mukha niya sa sobrang galit niya. Tapos, bakit ba galit na galit ka sa akin? Ikaw binaagawan. Sa ating dalawa mas mukha ka pang ang Kabot. Pang-asar ko pa. Pinakita ko sa kanya ang paghagod ko ng tingin sa kabuoan niya. Totoo naman, mas malandi pa siyang tignan dahil sa pananamit niya. Lagi pang tumutuwad sa harap ng mga supervisors at managers naming lalaki. Anong sinabi mo? Hindi totoo yan. Itinulak niya ako ng malakas kaya bigla ako napaatras. Buti na lang ay nakapag-balance agad ako. First week. Siya ang nauna sa amin pero siya ang pikan. Hindi pa siya nakontento. Hinailan niya ang buhok ko at sinabunutan. Lumaban din ako ng sabunutan sa kanya. Muli na naman niya akong naitulak ng malakas at napasalampak naman ako sa sahig. Kinubabawan niya ako. Umupo siya sa bandang tiyan ko at muli naman ako sinabunutan. Haliparot ka, mang-aagaw. Dapat sa katulad mo sirain ang mukha at lampuhin. Galit na galit niyang sigaw sa akin habang sinasampal at sinasabunutan ako. Nataranta naman si Alan kakaawat sa amin at di na malaman ang gagawin. Nakita ko siyang lumabas. Patuloy pa din kami nagsasagupaan ni Jen. Maya-maya pa ay may mga dumating na security personnel at mga nakikiusosyo. Inilayo ng guard si Jen mula sa pagkakadegan sa akin. Lumapit naman sa akin si Alice at Billy para tulungan ako. Kumalat sa buong kumpanya ang nangyaring gulo. Kaya pinatawag kami sa HR department. Nasa business meeting pa ang asawa ko kasama ang secretary niya kaya hindi pa niya alam ang nangyari sa akin. Gosh! Sakit ng anit ko. Mangkukulam na yan ang lakas. What really happened? Bakit kayo nagkasakitan? Mrs. Lu asked. The HR head. It was her fault, ma'am. Bigla na lang siya lumapit sa akin at sinabihan akong pokpok. Nag-self-defense lang ako. Hindi ba, Alan? Napataas naman ang kilay ko sa kasinungalingan ni Jen. Iba din. Gumawa pa talaga ng kwento. Is that true, Ms. Alan? Yes, ma'am. Nanginginig na sagot ni Alin. First, syempre kakampihan niya ang kaibigan niya. What do I expect? What can you say, Ms. Cassandra? Did you really start the fight? Mrs. Lu. No, ma'am. Matipid kong sagot. I don't need to explain my side. At isa pa, ma'am. Hindi ba dapat isuspend Sly or tanggalin na siya dito sa kumpanya? Kalat na ang pagiging homewrecker niya. My gosh, nakakahiya. Marteng sabi ng mangkukulam. It's not for you to tell that, Ms. Jen. The management will take care of that issue. I'll talk to you, Ms. Cassandra, about that. For now, I will dismiss you and continue with your work. We will investigate what really happened and rightful action will be granted kapag napatunayan kung sino talaga ang may kasalanan. Mahabang salaysay ni Mrs. Lu. Nakita ko naman ang panginginig at kaba ng dalawa sa mga narinig. Napangisi naman ako sa kanila. Nakita iyon ni Jen kaya binato niya ako ng masamang tingin na may pagbabanta. Lahat ng nasa department namin ay napatingin sa amin lalo na sa akin pagkapasok namin. Agad naman sila napaiwas ng tingin nang tinignan ko sila pabalik with a poker face. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagngisi ni Elena sa akin. Bruha talaga siya. Agad nakarating sa asawa ko ang nangyari kaya ngayon ay galit na galit siya. Pinaimbestigahan niya ang nangyari at pina-background check si Jen at Alin. Sinabihan ko na lang muna si Kel na, wag muna maklalam. Kaya ko naman sila labanan. Ayaw ko na pati pa yun ay isipin pa ng asawa ko. Ang dami na nga niyang kinakaharap na mga struggles sa kumpanya. Lumipas pa ang mga araw ay ganun pa din si Jen. Madalas niya ako paringgan.
Talagang inuubos niya ang pasensya ko para patulan ko siya at palabisan na naman ako ang unang nanakit sa kanya. Hindi ako mahuhulog sa patibong niya no. If I know magkasabwat sila ni Elena. Malalaman ko din kung sino yung bruhang kapatid ni Elena na nagsabi na kabit ako ng asawa niya. Lilinisin ko ang pangalan ko. Nakakhiya sa pamilya ng asawa ko lalo na sa lolo niya na dating chairman. Ayoko na makilala nila ako na isa akong kabit tapos ngayon ay sa tagapagmana naman nila ako nakadikit. No way. Highway. Teka, noon ko pa ito napansin pero binaliwala ko lang. Bakit ngayon ko lang naalala na mayroon nga palang kahawig si Elena? Is Jen still bothering you? Napalingon ako sa asawa ko nang magsalita ito. Kasalukuyan akong andito sa balcony ng kwarto namin para magpahangin. 9:00 na rin ng gabi ngayon. Yamakap naman siya sa likuran ko at inamoy ang leeg ko. Baby, what are you thinking? Muli niyang tanong. Nothing important baby, just random things, ex-mo. Tanong niya na may tono ng pagbabanta. Nabuang na naman lalaki na, ito. Paano mo naman nalaman? Sabi ko na may pagpipigil ng tawa ko. Syempre joke lang yun. Gusto ko lang siya asarin. Brianna Cassandra Guevara. Umuusok na ang ilong ng asawa ko sa inis. Seloso. Just kidding, baby. Ikaw naman. Halika nga dito. Ang bango-bango mo. Amoy baby. Natatawa kong sabi. Masama pa rin ang tingin niya sa akin. Inaasar lang naman kita, baby. Wag nang pikan. Hahaha, amoy baby ka pa naman ngayon. Tawang-tawa kong sabi. Talaga, paninigurado niyang tanong. Oo nga po, amoy baby. Tenga lang, tinang baby. Ha, napahagalpak naman ako ng tawa sa sarili kong kalokohan. Nawala bigla pagod ko. Baby naman lagi mo na lang ako niloloko. Parang double meaning yun ah. Lika na baby, let's sleep na. Nauutol kong sabi. Pagkatapos mo ko pag-tripan. Nakanguso niyang sabi. Hindi na kita tatanungin kung anong gusto mo dahil alam ko naman na. Higa na tayo. Maaga tayo bukas. Inakay ko na siya papunta sa higaan namin at lampshade na lang ang iniwang bukas na law. Dim light lang naman yun kaya hindi nakakasilaw. Pagod din talaga kami maghapon dahil sa dami ng kailangan tapusin lalo na si Kel. Kaliwat kanan ang meetings niya. Kung hindi ko papuntahan sa opisina niya pag lunch hindi rin talaga kakain. Ginagawa ko pa rin ang wife duties ko pag nasa trabaho kami kahit patago. Inaasikaso ko ang pagkain niya. I made sure na hindi siya malilipasan. Ganun din sa umaga at gabi. Ako nag-aasikaso sa pagkain niya. Pagkahiga namin ay agad siyang yamakap sa akin. Kitang-kita ko na rin na sobrang pagod at antok na siya. Agad ko naman inilabas ang isa sa pampatulog niya kada gabi. Sa ngayon yung kanan muna. Isinubo naman niya ito kaagad at mahinang sumipsap. Sinusuklay ko naman ang malambot at straight niyang buhok gamit ang kanang kamay ko. Maya-maya pa ay nakabitaw na siya at humihilik na. Sanay na ko na ganito siya. Hindi ko mapigilan isipin si Elena at yung babaeng yun. Anong koneksyon nila sa isa't isa? Nagkataon lang ba na magkahawig sila? Wala din naman ako maisip na rason sa galit sa akin ni Elena kung sakaling may koneksyon siya sa babaeng yun. At yung mystery text sender na yun, sino ba talaga siya? Bakit niya ko tinulungan malaman ang tungkol sa ex ko at sa babae niya? Naisipan ko ulit tawagan yung numero. Nagri-ring pa pero ganun pa din, hindi niya sinasagot kaya nag-send message na lang ako na kung pwede niya ko ponlakan na makipagkita sa akin. Hindi na ako umaasa pero sana pumayag siya. Gusto ko talaga siya makilala para matahimik na rin ang isipan ko. Baby, may business trip ako next week sa France para sa ilang products na ilo-launch doon. I think mga 1 week ako doon. Gusto mo ba sumem? Si Jepeth na bahala mag-excuse sa'yo. Gusto ko sana baby kaso alam mo naman na busy kami sa bagong project namin ngayon. Gusto ko maging hands-on sa team ko. Tsaka alam mo naman isang linggo rin ako wala nung kinasal tayo. Baka magtaka na sila dahil laging sabay tayo nawawala, sabay din tayo babalik. He sighed. Okay, baby. I understand. Just make sure to take care of yourself habang wala ako. At walang pwedeng humawak o lalapit sa'yo na lalaki. Ngayon palang mamimas na kita. Haha. Yes, sir.
Sa totoo lang gusto ko samantalahin yung mga araw na yun na wala siya para puntahan ang mga anak namin. Lagi ko lang kasi sila patago nakakausap sa video call. Nang mga sumunod na araw ay pulala ng pulala sa pangbubuli sa akin si Jen. Nang recruit pa, hindi pa natatapos ang investigation ng management about sa mga nangyari. Ang dumi-dumi ko ng babae sa paningin ng iba. Ang ikinakatakot ko ngayon ay yung ipinakalat nilang balita. Na naanakan ako ng matandang, mayamang negosyante na kinabitan ko. Although, totoo naman yung tatlo, matanda, mayaman at negosyante. Hehe, pero hindi ako kabit dahil legal akong asawal. Natatakot ako dahil karamihan sa mga katrabaho ko alam nilang nagbuntis ako ng walang ama. Ayokong sa ganung pangyayari pa makarating kay Kel na may anak kami. Dumating na ang araw ng flight ni Kel. Takot na habilin pa ang ginawa niya. Kung ano-anong bawal. First, nagseselos na naman siya sa wala. At parang ayaw pa nga umalis dahil ang higpit ng yakap sa akin at ayaw pa ko iwan dito sa Pilipinas. Dahil day off ko na kinabukasan ay doon ako sa mga anak ko dumiretso pagka-out ko. Nagbili na lang ako kay Manang Selly, ang kasambahay namin. Sobrang excited ko makauwi sa mga anak at magulang ko. Binilhan ko na rin sila lahat ng pasalubong. Tuwang-tuwa ang mga anak ko nang dumating ako. Ang dami nilang kwento sa akin lalo na si Mira. Alam mo ba, Mama, si Kel, crush niya yung isang classmate namin. Lagi kasi niyang tinatitigan tapos pagtitingin na sa kanya, naiwas naman siya ng tingin. Kwento ng anak ko sabay hagikak. Halatang inaasar ang kambal niya. Shut up, Mira. Ma, it's not true. Hindi kasi siya nakikipag-play sa iba. Ikaw nga crush ka ng bungal nating classmate eh. Balik na asar naman ni Kel. Hoy, hindi totoo yan no. Nag-ask lang naman Slaya if he can sit beside me. Aba, mga batang, dami ng alam sa crush na yan. Natawa naman ako sa asaran nilang dalawa, mukhang ayos naman sila sa school. Okay, that's enough. We need to sleep early dahil pupunta tayo sa mall bukas. Gusto nyo ba yun? Nakangiti kong tanong. Yehey. Sabay nilang sigaw. Ma, let's go to Jollibee ha. It's Mira. Yeah, sure baby. We will also go to Jollyland and Quantum. Masaya kong sabi sa kanila. May sarili silang kwarto. Dahil na rin sa sobrang excited ng dalawa ay natulog talaga sila ng maaga. Pero ako ay madaling araw na nakatulog. Nag-video call pa kasi kami ng asawa ko. Ilang araw pa lang siya doon pero miss na daw niya ako at si Kifi. Gustong-gusto na daw talaga niya umuwi. Pag-uwi niya daw sa Pilipinas ay bibisitahin naman daw niya ang iba pang factories at warehouses sa iba't ibang lugar. Alam ng asawa ko na andito ako ngayon sa bahay ng magulang ko. Dahil wala naman ako kasama sa bahay bukod sa ilang kasambahay, pinayagan niya ko magstay dito. 2/3, baby, sige na please. SI Master Buton, baby, naman pag-uwi mo na lang. Promise kahit nan pa. Please, baby. Hay, nako, ang kulit. Sige na nga pero saglit lang ha. Namumula na ang pisngi ko sa hiya. Paano ba naman inatake na naman ng kamanyakan, tung asawa ko? Phone S3X daw kami. Gosh, never ko pa nagawa yan sa buong buhay ko. Ipinuwesto ko ang camera sa phone stand at ipinatong sa bandang uluhan ng higaan ko. I made sure naman na nakalock ang pintuan at bintana ko. Mahirap na no. Magka-scandal pa ko. Baby, patanji na ako kay Kifi, please. Atat na talaga, tung asawa ko. Hinubad ko ang panty ko at bumuka ka sa harap ng camera. Asawa ko naman siya pero hiyang-hiya pa rin ako. Ganun din siya. Nakapwesto ang camera niya kung saan kitang-kita ko ang kabuuan niya lalo na yung plus size talong niya. Sinimulan na rin namin romansahin ang sarili namin thinking na ginagawa namin yun sa isa't isa. First, LDR nga naman. Brianna Cassandra Ma, ang ganda po dito. Namamanghang sabi ng anak ko. Andito kami ngayon sa Jollyland dito sa Robinson Mall. Kahit medyo puyat dahil sa kagagawa ng manyak na si Master Buton ay tinupad ko pa rin ang pangako ko sa mga anak ko. Masaya ako na nakikita ko silang nag-e-enjoy. Para naman talaga sa kanila ang dahilan ng pagsisikap ko sa trabaho para maranasan nila ang mga ganitong bagay paminsan-minsan na hindi ko naranasan noong bata ako.
Wala silang pinalampas na station, lahat nilaruan nila. Medyo may kamahalan yung entrance kung para sa dalawa pag unlimited time pero okay lang, kung para naman sa mga anak ko hindi ako manghihinayang gumastos. Ilang oras din kami nagstay doon at nang mapagod na nga ang kambal ay dumiretso naman kami sa Jollibee na laging bida ang saya. Nag-order ako ng isang bucket ng chicken at isang tray ng spaghetti. Dinamihan ko na para na rin kila mama at papa. Nag-iisang anak lang pala ako pero kasama nila sa bahay ang dalawang pinsan kong babae na wala ng magulang. Sila din ang mga kasama kong lumaki kaya parang mga kapatid ko na rin sila. Sina Karen at Rosanna. After namin kumain ay pumunta naman kami sa SM para mag-ikot-ikot sa mga shop. Gusto ko sila ipag-shopping ng mga bagong damit at laruan. Nakabili na kami ng ilang mga damit nila. Pupunta naman kami sa Toy Kingdom pero bago yun dadaan muna kami sa Gadget Zone. Gusto ko sana bumili ng bagong cellphone para kay mama at papa. Luma na kasi ang ginagamit nila kay medyo di na maganda ang quality pag nagvi-video call kami. Pinag-ipunan ko talaga yun para sa kanila. Nil-ibot namin ang bawat shop na may product ng L.M. Electro World. Nakakatuwa na maraming nag-i-inquire at bumibili ng product ng company namin. Mga anak, please wag kayong lalayo sa akin ha. Titingin lang ako ng bagong cellphone para kay lolo at lola. Okay, ma, pwede dyan lang kami sa tapet. Hindi po kami lalayo. Okay, sige basta dyan lang sa naabot ng tanaw ko. Understand. Namimili ako ng isa sa mga unit ng L.M. Electro World. Maya-maya din ako natinjin sa labas para tignan ang mga anak ko. Hindi naman sila naglilikot. Nang makapili na ako ay agad din naman akong nagbayad. Ngunit pagtingin ko sa labas ay hindi ko na matano ang dalawa. Dali-dali akong lumabas para hanapin sila. Mira. Clell. Kinakabahang tawag ko sa mga anak ko. Tinignan ko din ang mga katabing shop at natano ko Kill na nakatayo sa gilid. Nakatalikod siya sa akin at parang may tinatanaw siya sa loob. Nasaan si Mira? Agad ko siya nilapitan at hinawakan sa braso. Kill, anak. Bakit ka nandito? Asan ang kapatid mo? She's inside there, mama. May nakita po kasi kaming lalaki na looks like us kaya sinundan niya. Kinabahan naman ako sa sinabi ng anak ko at ganoon na nga ang pamumutla ko nang makita ko si Mira na kausap si Kel, ang papa nila. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nakaluhod sa harapan ni Mira si Kel at nakakunot ang noo habang kausap ang anak niya. Napatalikod akong bigla nang makita kong tumuro sa bandang direksyon namin si Mira at lilingon si Kel. Napapakagatlabi ako sa labis na kaba at takot. Wala na talaga akong kawalan neto. Mama, dinig ko sa matinis na boses ni Mira. Paktay. She's our mama po, Mr. and he is my twin brother Kel. Diba, we really look like you. And by the way, we don't have papa pala. Nayus ko Mira, daldal mo talaga. Nanatili pa rin akong nakatalikod sa kanila at nakayuko. Ayaw ko humarap baka mabugan ako ng apoy. Hindi ko narinig na nagsalita ulit si Kel kaya mas kinabahan ako. Nanlaki ang mata ko nang may makita akong dalawang pares ng sapatos sa harapan ko habang nakayuko ako. Here to explain Mrs. Brianna Cassandra Guevara. Napapikit ako ng madiin dahil sa sinabi niya. Hinawakan niya ako sa baba at inlangat ang mukha ko. Nakita ko naman ang magkasalubong niyang kilay at halatang galit siya. Hindi ko mapigilan mapalunok ng laway dahil sa aura na nakikita ko sa kanya. Napadasal tuloy ako bigla. Kailan ka pa umuwi? Nauutol kong tanong. Huwag mong sagutin ang tanong ko, Brianna Cassandra. Halatang nagpipigil siya na masigawan ako. Natatakot na ako ngayon kay Kel. Paano kung hindi niya matanggap ang mga bata? Ano baby, they are our twins. Bibunga sila noong gabing pinagsaluhan natin sa Kabilaw Island. Hindi siya umimik at nakatitig lang sa akin ng kunot noo pa rin. Napayuko naman ako ng ulo at nagpipigil na wag maluha. Let's talk in my office here. Seryoso niyang saad. Umalis siya sa harapan ko at lumapit kay Mira. Hi, what's your name again beautiful princess? Panipi. I'm Mira Briella Manlapas po. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Kel pero ngumiti pa rin siya kay Mira. How about you, handsome? Nakangiti niya ring tanong kay Clell. Kill Maximo, nonchalant na pagkakasabi ni Kill.
Ngumiti siya kay Clell at bahagyang ginulo ang buhok nito. Your mama and I need to talk very important matters kaya doon muna tayo sa office ko ha. Kinarga naman niya kaagad si Mira sa kaliwang braso niya at hawak naman niya sa kanang kamay si Kill. Ang ganda nila pagmasdan. Let's go, he coldly said to me. Nakarating naman kami agad sa opisina niya. Hinayaan niya muna manood ng TV ang dalawang bata sa opisina niya. Kami naman ay nandito sa secret room ng opisina. Nasa labas naman si Jepheth para tumingin sa mga bata kaya wala dapat ipag-alala. Now explain, Brianna Cassandra. Bakit mo sila itinago sa akin? Seryoso na naman siya. Parang maling sagot ko ay bubuga siya ng apoy. Baby, hindi ko naman talaga intensyon itago sila sa'yo ng matagal eh. So, hanggang kailan pala dapat? May tono na ng galit ang boses niya. Baby, please hayaan mo muna ko mag-explain. He deeply sighed. Noong una, hindi ko akalain na magtatagpo pa pala ang landas natin kaya kung ano lang ang alam ko sa'yo nung mga panahong iyon, yun lang din ang sinabi ko sa kanila at naiintindihan naman nila. Sinabi ko na Kel lang ang alam ko sa pangalan mo at kamukha kanila. Huminga muna ako ng malalim para mabawasan ang kaba ko. Kaya nung magkita tayo at nalaman kung ikaw ay may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko, naisip ko mayaman ka pala. Kaya mas lalong ayaw ko ipakilala agad sa iyo ang mga anak natin dahil ayaw ko pag-isipan mo ko ng hindi maganda. Ayaw ko na isipin mo at ng pamilya mo na ginagamit ko ang mga anak natin para sa yaman nyo. Gusto ko muna patunayan ang sarili ko sa iyo na nagsusumikap ako at hindi kayamanan mo ang habol ko. Gusto ko bigyan ng buong pamilya ang kambal pero ayaw ko naman na maging gold digger ang tingin nyo sa akin. Na kung kailan alam ko na ngayon na mayaman ka pala at saka ko naman ipapakilala sa inyo ang mga bata. Sana maintindihan mo ako Kel. Ayaw ko masaktan ng mga bata kung sakaling hindi nyo sila tanggapin. Napapahikbi na ako ngayon. Isipin ko pa lang na hindi sila matatanggap ng ama nila ay sobrang nasasaktan na ako para sa mga anak ko. Hindi nila deserve yun. Nagulat ako nang yakapin ako ni Kel. Napaangat naman ang mukha ko sa kanya. Okay, I understand now. It's just that nang hihinayang ako. Sana pala pinahanap agad kita. Sana pala bumalik agad ako sa Pilipinas. Hindi sana nasayang yung 5 taon. Naaawa ako sa mga anak ko dahil 5 taon sila walang nakasamang ama. Tanggap na tanggap ko sila. Sa akin sila galing Iniluwal sila ng babaeng bumihag ng puso ko 5 years ago. I promise na babawin ko ang 5 years na nawala sa atin. Mahabang salaysay niya at pinunasan ang luha sa mga mata ko. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Ako na ata ang pinaka-masayang nanay. Ipakilala mo ako sa kanila baby, sa mga anak natin at sa pamilya mo. Gusto ko sabihin na natin sa kanila na mag-asawa na tayo. Yes baby, doon tayo dumiretso. Pero may kasalanan ka pa rin sa akin. Naiinis pa rin ako sa pagtatago mo sa akin ng mga anak natin. Kaya dahil dyan kailangan mo din bumawi sa akin. Paano ba ako makakabawi sa'yo, baby? Panipi. Madali lang naman baby. Just dance. Ano naman sayaw? Strip dance and lap dance.